So, meron kaming laptop dito sa Laptop Factory na hindi pa namin siya pinopost, pero in 2 days, ubos agad. Ngayon, may mga customers tayo dito na bago pumunta dito, chinecheck na muna nila yung Facebook page namin, and bago sila pumunta dito, alam na nila kung ano yung bibili nila. Pero nung nakita nila yung unit na ito, medyo nagbago yung isip nila. Ito ang i-vlog natin ngayon, this Lenovo V14. So, ano ba meron dito sa unit na ito? Bakit biglang nagbabago yung mga isip ng customers namin na change sila dito sa unit na ito, and paano siya naubos in just 2 days? So, samahan nyo ako, i-unbox natin yung unit na ito. So, ano bang meron dito sa Lenovo V14? This is only for 22,000 and ang laptop na ito is already an i3. Ngayon, 22,000 price range natin ay mga Celeron lang. Paano ba ito naging Celeron or Pentium killer? So, may kita nyo dyan sa graphs na yan. May kita nyo dyan yung Lenovo V14, ang price point niya is 22,000. Ang branded Celeron, ang price point nila, mga nasa 22,000. Ibang usapan na kasi ang Chewy, pati yung mga Core B-Max. Kasi yung mga Celeron nila, actually mga below 18,000. Next, yung mga Pentium naman, ang mga price point niyan ay mga nasa 24,000. If you're gonna see there on the graphs, let's talk about the price first. This is at 22,000 and yung Celeron is also at 22,000, so they would be tied. Now, next, let's talk about the processor. Definitely, mas mataas ang i3 compared sa Celeron and sa Pentium. And lastly, isama na rin natin ang Microsoft Office. Isa sa selling point nito. Lahat ng mga branded laptops namin na Celeron pati Pentium, wala silang Microsoft Office. Ang Microsoft Office nila nag-i-start sa i3 and above. So, this unit, for only 22,000, meron na siyang Microsoft Office. So, that's already a wow factor on this Lenovo V14, kaya siya mabenta. Pero alam niyo naman dito sa vlog natin, hindi lang maganda ang tinitingnan natin. Titingnan din natin kung ano bang pangit dito para mapigilan namin yung mga customers namin ubusin tong laptop na ito. So, samahan niyo ako, unbox natin tong unit na ito. So, this laptop comes with a bag pala. So, what's inside this Lenovo V14? Normally, ganito talaga ang pagkakasya ni Lenovo. Tapos, we got a printed materials here. And then, we have charger. Okay, so, charger. So, this is a 65 watts. Dito ko pa nakita yun. 20 volts, 3.25 ampere. The color of the unit is black. Okay, so it's black from everything. Aesthetically, hindi siya ganun kagandahan. Hindi katulad ng mga Swift, mga ZenBook, yung mga Yoga. Kasi yun yung mga premium level. This one, hindi naman siya ganun kapangitan yung itsura. Pero hindi rin ganun kagandahan. Yun, simple lang, basic. Okay, it's a 14-inch laptop, and then we have here the sticker of an i3. And then, I'm pretty sure that this is not a backlit keyboard. Grabe naman kung backlit keyboard pa to, di ba? So, dito sa kanyang camera, meron switch dito. Pag gusto mong naka-on yung camera mo or naka-off. So, naglalagay na sila ng switch eh, no? Bakit kaya? For privacy and security, mahirap na eh. Panoorin ka ni FBI, yari ka. So, ports, we got here the charger, and then a USB 3.0, and then an HDMI, USB Type-C, an audio combo jack. On the other side, we got here a USB 2.0, and an Ethernet port, and a Keniston lock, and then the power button, and then we also have here the Novo button, or tinatawag nilang 1-key reset. So, actually, pwede mong i-factory reset yung laptop na ito. Kuha ka lang ng pin, pwedeng gamitin dito. Just in case na hindi mo ma-factory reset sa loob ng computer, or kung na virus ka, whatsoever, pwedeng i-bypass lahat yan. Ito ang gagamitin. Alright, so we got the Lenovo logo here sa taas. Ang kanyang surface is a plastic. Ito na naman tayo, magagasgasan na naman. Let's talk about the dimension. The width is 12.9 inch. The depth, 8.5 inch. While the height, almost 1 inch. And the weight is 1.4 kilogram. Viewing angle of this Lenovo V14, 180 degrees. So yun, nakita nyo na appearance niya. Isa so-so. Pero kasi ang nagpa-selling point talaga dito, yung kanyang specifications. So, the complete model is Lenovo V14 A2KA00T PPH. Okay, honestly guys, dati binibenta namin ito ng mga 30,000 and naging mabenta naman siya so far. And now, isipin nyo, from 30,000, binaba na ng 22,000. It's a steal price. Kaya kasi sinabi ko, this is actually a Celeron or a Pentium killer. The processor is i3 11th Gen. Base is 3 GHz while the turbo is 4.1 GHz. It runs with 2 cores and 4 threads. Ngayon, medyo may pagka-cons yung kanyang processor because it's just an 11th Gen.
Pero, it's still an i3, diba? Ang grabe naman tayo kung maghahanap pa tayo ng 12 Gen na may P-cores and E-cores sa ganung price range. So, mostly, medyo mahal na yung ganon. Ngayon, if you're looking for a 12 Gen, meron din si Lenovo. And we're selling it around roughly mga nasa 25,000 and above. Please check our Facebook page from time to time kasi nagbabago ang price doon, minsan bumababa pa lalo, and doon namin pinopost yung mga new units namin. Memory of this laptop is already 8GB. Pero mamaya, check natin kung pwede pa ma-upgrade. And by the way guys, this is a dual storage. Ano ba ibig sabihin ng dual storage? It comes with an SSD and an HDD. So, ang SSD niya is 128. Dito naka-install yung kanyang OS. Of course, we preferred na ang OS, pati yung mga installers natin, dapat sa SSD para mas mabilis. And then, it comes with a 1TB HDD. Dito mo naman ilalagay yung mga videos mo, yung mga files mo. Isipin nyo, for 22,000, naka-dual storage ka pa. About the display of this unit, this is a 14-inch. Pero, hindi siya Full HD. This is only 1366 by 768. So, of course, this is running an integrated Intel UHD and then Windows 11 Home. And of course, isa sa selling point nito, may kasamang Microsoft Office. Kasi ang mga Celeron na worth 22,000 or yung mga Pentium na worth 24,000, wala pa silang Microsoft Office. This laptop may kasama ng Microsoft Office and yet, mas mataas ang processor nito compared dun sa dalawa. So, every time that you're gonna use the camera, ensure na tanggalin nyo yung sticker and it comes with a switch na kailangan mong i-on din yung switch para gumana. Camera quality niya is actually not bad for a 22,000. And what you're hearing right now is also the audio quality coming from this laptop. Now, tignan naman natin kung ano pang pwedeng i-upgrade dito sa laptop na ito. So, kasama natin yung technician natin na si Christian. So, siya yung magre-remove ng chassis na to. Tignan natin kung gaano siya kabilis mag-remove ng chassis. Meron tayong stopwatch dito. Ready ka na, Christian? Go! Oh my God! 1 minute! Kaya na technician namin magbukas ng chassis. Okay. So, tanso ka lang. Alright, so thank you sa technician na nag-open ng chassis in 1 minute. Grabe. Kung ako yung mga 30 seconds lang to, kaya ko yung remove yung chassis nito. Bigyan nyo lang akong lagari, tingnan nyo. So, meron tayo ditong HDD agad. So, this is the 1TB HDD. And then, nandito yung 128 SSD niya. Makikita nyo dyan, kalahati lang yung SSD niya, kaya yung size niya 128 lang. Pag kumpleto to, 256 yun. Joke lang. Pero in case na gusto nyo palitan yung SSD, pwede naman yung full SSD. Okay, we got the CMOS, Wi-Fi card, and then meron siyang memory dito which is already on 8GB. So, wala na siyang spare na memory slot na para i-upgrade. Pwede mo naman palitan na 16, pero, ay, tatagal mo yung 8, sayang naman. Pero actually, 8GB is actually decent na para sa i3. And then, speaking of i3, no, meron siyang kasamang fan. Ngayon, ng mga Celeron or mga Pentium or i3, technically, hindi ba dyan wala ng fan? So, overheating, hindi ka rin magkakaroon ng problema kasi, yun nga, may kasama pa rin siyang fan. Just to sum it up, technically, wala ka nang pwedeng i-upgrade kasi yung HDD niya or yung 2.5 is already occupied by 1TB, yung M.2 is already occupied by 128, and then memory slot is already occupied by 8GB. So this laptop comes with a 1-week replacement and a 2 years Lenovo warranty. So by the way guys, so after this video, mamimigay tayo ng dalawang Hydrate Spark. Now, our question for today is just simple. Ano ang best seller na processor natin dito sa Laptop Factory? Is it a Celeron, Pentium, i3, Ryzen 3, i5, Ryzen 5, i7, Ryzen 7, or i9 or Ryzen 9? If you know the answer, just comment down below. Kung sino man yung makakuha ang sagot within 30 minutes, siya ang possible na manalo ng Hydrate Spark. So, pros and cons na tayo guys. Anong pangit dito sa laptop na to? Siyempre, hindi naman pwedeng puro maganda. Number 1, it's not a full HD kasi normally ang mga i3 na is full HD. Bukod sa full HD, hindi pa siya IPS display. Ang IPS display is kahit sa angle mo tignan, ganun pa rin yung color quality niya. This one, pag ginanyan mo, pag tinilt-tilt mo na, ayan, magbabago na yung kanyang color quality niya. And ayun nga, HD resolution lang. Comparing it to a Celeron or a Pentium, hindi rin naman sila full HD. So, dito, medyo lamang ka na doon. Aesthetically, hindi naman ganun kagandahan itong unit na ito. It's just simple. Of course, if naghahanap ka ng medyo magandang class na laptop, dyan papasok sina Yoga, sina Envy, pero medyo pricey na yun. Ayun guys, sorry talaga. Yun na yung cons na nakikita namin. Technically, hindi pa nga cons yun eh. Naghahanap lang tayo ng pangit dito sa unit
na ito. Let's talk about the pros on this laptop. Number one, undeniably, yung kanyang price. Katulad ng sinabi ko, mostly mga customers namin dito, pupunta na sila kung ano yung bibilhin nila. Ito, hindi pa namin to napopost sa Facebook namin. Mabenta na siya. May mga customers tayo na pumupunta dito na alam na nila kung ano yung bibilhin nila. Pero pag nakikita nila itong unit na ito, nagbabago ang kanilang isip. Kasi, isipin nyo, for a 22,000, it is already an i3 wherein ang presyo nyo is mga pang Celeron, wala pang Microsoft Office yon, eto, meron na. Ilang beses ko na sinabi yun, no? Talagang pinagdidiinan ko talaga, no? Second, anong pros nito? Ang kanyang price versus sa Microsoft Office. Third, anong pang pros nito? Ang kanyang price versus sa kanyang specifications. Parang puro price lang Pero yun na yun talaga guys. Kasi sinabi ko sa inyo, ang benta nitong unit na ito. So in case that you're interested on buying this unit, this will be available on our stores nationwide. Kung medyo nahihirapan kayo sa budget ng 22,000, pwede naman pa installment. So sino ba ang target market ito? Number one, sa mga estudyante. Almost yung mga estudyante, on a tight budget yan. Kaya nga sila na-force na bumili ng Celeron, pati Pentium, can't afford sa i3. Pero once na bumili sila ng Celeron or Pentium, ang downfall naman nun is walang Microsoft Office wherein kailangan din ng estudyante. Now, this one is actually swak na swak para sa kanila. Okay, so, I think nasabi ko na lahat ng tungkol dito sa Lenovo V14 na ito. Ayun, so sana nga nakatulong tong video na ito. So, in case that you like the video, please like and follow and subscribe to us kasi pagdating natin ng 200,000 subscribers, meron tayong magandang pag-giveaway. So, then again, this is Tito Dustin. Thank you for watching. Have a good day. Bye-bye.